Pag 8+1, hindi pumayag sa impeachment, wala nang impeachment. Tama? 9 na kailangan. O di gawin nyo ng 10. Pag-sulol. Kaya po may Duterte. Pero hindi kami just because anti-impeachment kami. Kasi ito po ang pinaka-qualifikadong set of senators na makikita ninyo. Yung Duterte na patami ng patami, gusto nga mag-apply sa amin ng ibang senador eh. Doon sa kabila, pabawas sila ng pabawas. Kasi po kami nagkakaisa po kami. Number 8. Uli na lang po. Okay na. Okay ba? Number 3. Nakakita na ba kayo ng 20 pesos na bigas? Meron na to. Meron ka. Sa Visayas. Kasi siguro, iniisip nila mas nakukutom ang Visaya. No. Well, nakakita na ba kayo ng 20 pesos na bigas? Alam niyo po, pag nakakita kayo ng 20 pesos na bigas, bilhin niyo. Alam naman masama, diba? Pero ito po ang tanong ko sa inyo, ha? Kasi ako, bago ako mag-abogado, pero si Congressman na former Speaker, Juan Daniel Alvarez, tsaka ako, nag-file kami ng kaso, diba? Laban kay Martin Romualdez. Falsification of legislative documents sa Ombudsman. Nabalitaan niyo yan, ano? Kasi po, nabawas di ba nasiyan na ano? Blanco? May blanco, tapos biglang may laman na pinaglaruan yung budget. Alam niyo ba kung ano yung department na pinaglaruan? Department of Agriculture, tsaka Irrigation. Yung palay, tsaka yung pandilig. O paano nagmura yung bigas kung pinaglaruan natin yung budget? Hindi naman tayo nag-invest sa tractor, hindi naman tayo nag-invest sa harvester, hindi naman tayo nag-invest sa irrigation. Paano nagmura? Alam niyo ba kami? Kasi ayuda din yan. Ayuda din yan. Inamin na ni Gov. na it will be subsidized by the local government. Ibig sabihin, hindi totoo bumaba. Ay Pangulong Duterte, kaya bumaba yung presyo ng mga pilihin natin, invest siya ng puso, ng utang, ng panahon, sa infrastruktura, sa makinarya, sa tao. Because real growth is real slow. Yun ang totoo. Hindi mo totoo yung meme nila na pagdating, tanim ka ng pala na yan, bukas makakanta yung pala ni aanin na. Kaya, ang pakiusap ko, Duterte. Okay na ba? Wala na tayong oras. Kanta na lang ako ng isang kanta na lang. Tatlo sa nakakantay ko sa inyo, isa na lang. Okay na po ba? May request na po ako. Ito po, taos-puso. Taos-puso request. Mula kay Jimmy Mondo sa inyo. Pag kumanta po ako, o yung iba pag nagsayaw, pag nagpaligaya, okay lang po ba? Huwag niyo kaming maliitin. Okay lang po ba na seryoso ninyo rin kami bilang mga tao na gustong pakilarin ng Pilipinas? Hindi po po pinagpapaligaya kami, wala pong laman ng kaluluwa at utak namin. Gusto nyo namin magpaligaya dahil life is short. Kami po ba mamahalin niyo pa rin, respetuhin niyo pa rin? Salamat po. Si Philip Salvador, mamahalin niyo, respetuhin niyo? Si Duwala, kahit pang-ilyas-ilyas siya, okay lang? Kasi po mahal namin kayo. Hindi po dahil mababaw kami. Mahal namin kayo. One song lang ha? Wala na kinalaman sa politika, except siguro, dun sa tagline na sa Senado, let me be the one. Somebody's holding me back. Somebody's holding
Maraming salamat po. Hindi ko rin tumulong. Para at least marinig niyo po yung ibang tao. Okay na? Mabuhay po kayo na mabuhay po ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Ibalik sila natin ito! Senator Bongo, video ay moral service. Senator Bongo, bisyo ang magserbisyo. Lahat ng natutulungan. Good day, everyone. Let us welcome the distinguished guest today. A dedicated public servant with over 2 decades of service to the Filipino people. He began his journey in 1998 as an executive assistant to then Davao City Mayor and former President Rodrigo Duterte. In 2019, he was elected as senator, placing third with an impressive 21 million votes, an extraordinary achievement for a provinciano in the first-time candidate. Since joining the Senate, he has recorded 0 absences from the 18th Congress up to the present 19th Congress, a testament to his unwavering dedication to his duty
young people. As the chairperson of the Senate Committee on Health, he spearheaded the creation of Malasakit centers, which simplify access to government medical assistance for poor and indigent patients by uniting all relevant agencies under one roof. With 167 centers across the country, from Batanes to Tawi-Tawi, these have benefited more or less 15 million Filipinos. His commitment to healthcare also led to the development of more than 600 super health centers, providing primary healthcare and early disease detection nationwide. He is the principal sponsor and author of the Regional Specialty Centers Act, establishing specialized care centers for the heart, lungs, kidneys, mental health, pediatric, geriatric,